Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. It's a Truck. So, marami ngayong mga gusto mag-alaga ng Venus flytrap sa indoor. Yung mga natural indoor lang. Yung wala pang grow light kasi nag-start pa lang sila. At most of the time, ang sagot ko, mas maganda talaga ang Venus flytrap ay full sun, di ba? Ayun yung kung naalala nyo yung tatlong sampal. Merong memes na sinampal ni Batman si Robin, at ayun yung kumakalat na meme sa international community ng carnivorous plant. Yun yung tatlo na importante kasi parang sampal yun, dahil tatlong basic na nga lang yun na gagawin mo, hindi pa magawa. So yung tatlo na yun ay yung pulsan, di ba? Sa Venus flytrap ito. Tapos pangalawa, low mineral water. Tapos yung panghuli ay low mineral soil. So ayun yung tatlong mahalaga. So, pero may mga iba na talagang gusto mag-alaga ng Venus flytrap kahit na sila ay nasa indoor. So saan nyo pwedeng ilagay yan kung sakaling ilalagay nyo sa indoor? Ang suggestion ko, ilagay nyo sila sa tabing bintana or dun sa lugar ng bahay nyo na madalas na may ilaw. Tapos huwag nyo masyadong gagalawin. Mabubuhay naman yan, gaganda, lalaki, pero hindi ganon kabilis at kakulay. Pero sabihin ko sa inyo, kung tama yung pag-aalaga nyo, mas safe yan dyan sa loob kesa sa labas. Meron akong ipapakita sa inyo na pinaka delicate na Venus flytrap na naalagaan ko. Hindi dahil rare siya o kakaiba siya, kundi galing siya sa propagation ng false vivipary. Ang false vivipary ay yung pagbubulaklak ng Venus flytrap, pero hindi siya nag-produce or sabay nag-produce ng flower na nagpo-produce ng seeds at plantlets na tumubo sa dulo ng bulaklak. So, plants na tumubo sa dulo ng bulaklak. So, merong nagkaroon ng baby plant sa dulo ng flower. So, ito yon. Nung tinanggal ko, meron ako sigurong 7 or around that number ng mga false vivipary. At ayun ay ginawa natin kumbaga experimental, no? Nilagay natin sa pulsa agad, pinropagate natin na tulad sa grapes, true runners, at lahat yun ay nag-failed. So meron akong iisa na nagsusurvive na hanggang ngayon buhay pa. At natatakot ako na ipulsan siya kasi lahat ng naka-recover tulad niyan na pinulsan ko namatay. Hindi ko alam kung anong meron sa false vivipary. Since ang pagkakaalam ko same genetics naman sila. May sarili naman na tong ugat at rhizome. Bakit kaya ganun sila ka-delicate? Hindi ko rin alam hanggang ngayon. Pero isa lang yung natutunan ko kapag false vivipary ang inalagaan mo, keep them on shaded, humid area tulad nito. Nalalagyan na natin ng mga pitcher plant natin. At dito pa nga, nilagay ko siya dito sa live sphagnum na kung saan permanente itong nandito at hindi ko na ginagalaw kahit dahil tinaniman ko na to ng mga seeds. At bukod doon, nandito yung mother plant ko ng isang malaking variegated na Amphiolaria na green. Ayan. At natutuwa ako na nag-picture na sila ng marami. Dahil nung dumating to, maraming basal pero disgrasya karamihan. At yung ibang hindi pa recovered eh. Pero ngayon, ayan, nakikita natin may mga variegated na mga tumubo. At ito yung mother plant niya. Pero hindi yan yung pinag-usapan natin. Yung Venus flytrap. So balik tayo sa Venus flytrap. Pwede nyo pong ilagay sa indoor yung inyo pong Venus flytrap kahit na hindi ganun kaaraw tulad dito. Nasa ilalim ng talaga total 100% shade kasi nga ang nasa taas niyan ay mga styrobox na lalagyan na ng mga Venus flytrap natin. Sa ilalim ay puro mga Nepenthes at may nag-iisa dito na nasa ICU na isang baby Venus flytrap. Ang bilis lumaki ng false vivipary.
pero ang hirap niyang alagaan at i-maintain. Kung may mga nakapagpabuhay na at nakapagparami galing sa Paul's Vivipary, tulungan nyo naman kami kung paano ito bubuhayin sa outdoor, kasi talagang lahat ng Paul's Vivipary ko dati namatay. So eto lang yung natira, kaya hindi ko na siya ipupulsan since buhay at active yung kanyang mga traps, no, dito sa loob. Yun, hindi ganun kalaki pero at least mayroon akong so dito remembrance sa mga Paul's Vivipary ko early this year. So dito nakatanim yung Nepenthes white, Ampillaria white, galing sa, hindi ko naman alam niyo na kung sino may nakabili na dito sa ano na to, tag dito sa nursery na to, alam niyo na, alam niyo yung tag na to galing sa, hindi ko kasi pwedeng sabihin. So ayan, kung kwentuhan nyo na lang sa GC at kung malaman nyo, edi okay. So ito yung Amphillaria ko na variegated. Medyo nag-ano na siya, nag-produce na siya ng new leaf na healthy, kaya lang kinain ng kung ano, walang kung ano, hindi ko nahuli. So dito naman meron tayo ditong Gracilis variegated. Hindi pa to nag-picture itong isa na to. May basil siya na 2 or 3. Ilan ba to? May isa lang pala, sorry. 2. Ayan, may basil siya dyan. Pero hindi pa siya ganun kaano eh. Although recovered na yung taas, hindi pa siya nagpipicture. Yung katabi niya maliit, nagpicture na. Ito naman yung Gracilis. Mali yung ID na ito. Gracilis X Albo, pagkakaalam ko, variegated. So nag-message sa akin last week. Ayun daw yung ID niyan. Tapos eto rin, halos parehas. May mga ano lang kasi grown kasi yung iba dyan eh. O yung iba naman pala ay cuttings. Tingnan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, napakita ko, nakalimutan ko ipakita last time. Cuttings yung mga yan, pero syempre galing sa seed. Hindi siya tissue culture, seed grown to na Gracilis X Albo. Kailangan ko i-check eh, kasi Albo yata or Rainwards yan. Pero i-check ko, nasa ano ko naman, nasa messenger ko. Ito rin, ganun din yung ID. May iba lang siyang ayun maganda dito, 2 or 3 variation ng variegation. Redundant ba yan? Meron kasi tayo na outward variegation o yung sa labas na nagba-variegate, which is parang ito yung mas rare sa mga variegated sa labas. At meron din tayong sa loob, pero hindi yan common kasi galing sa isang black feature na Nepenthes at yung kulay niya red, yung pinaka-leaf. So di ba, kakaiba, parang ito rin oh. At ito may picture to, kaya kitang kita oh, yung ganda ng picture niya, black yung picture. So check ko muna yung ID, nakalimutan ko, dapat pala i-connect oh. Medyo na busy lang ako. Ganda ng leaf niya oh. Wala pa na ito masyado dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, ganda. So hindi pa tayo nag-out niyan, pero tingnan natin. Kasi parang gusto kong paramihin muna. Sayang kasi kung ibebenta ko, mawawalan na uli ako nung ganitong klaseng mga variegated. Considering na hindi pa to natitissue culture, yung price nito ay medyo mataas pa. Kasi hindi pa ganun kalat eh, yung kanyang dito, yung kanyang propagation. Yung mga kalat na kasi, yung mga tissue cultured na, pero hindi naman hindi maganda yon. Magaganda rin, matitibay actually, magaganda rin. Meron tayo dito eh. Ayan, mga tissue cultured, pero hindi dito kasi pinropagate ko na to sa cuttings, pero galing to sa tissue cultured na na Gracilis. Ayan oh. Ito pure Gracilis naman to na variegated. Green pictured siya. Saan na yung picture na ito? Ayan, ito. Puro picture na green. Kaya medyo rare talaga
yung black pictured. Ayan o, black pictured. So, meron din dito tayong mga variegated. Actually, marami pala. Ayan. May nabili palang cellphone battery. Ewan ko naririnig niya. Ayan. So, eto. Meron tayo dito Ampullaria na variegated. Ampullaria rin yata to na variegated. Puro to mga green eh. I-out ko to pero papagandahin ko muna na labas yung mga variegation. Ito lumalabas. Ang ganda na ito. Tapos ito Ampullaria variegated rin yata. To I think variegated Ampullaria. So, ito naman tricolor na variegated. Di ba ang ganda? Ayan, variegated yan. Hindi pa nalabas siya. Sa mga variegated, pagka bagong labas yung kanilang leaf, hindi pa agad lumalabas yung puti. Kasi pa kumbaga bata pa yung dahon. Parang ganito, tingnan nyo. Pero kapag naka-receive na ng more sunlight, tumanda na yung leaf. And white na. Parang tayo pag tumanda. Niloloko ko yung wave ko nakara. Sabi ko variegated na yung buhok natin. So ito naman yung hot leaves or red leaf na tricolor, variegated rin to. Ayan. Tapos ito naman yung Hookeriana variegated. Another Hookeriana variegated pero hindi kumain na naman. Ako mahuling sala rin dito Pasarap yung kain niya. Mahilig sa variegated. So ito naman variegated to pero ito yung mga variegated na meron ako dati na hindi ganoon kalabas yung kanilang variegation. Although mas mura to pero hindi naman siya ganoon ka-common kasi siguro sa 10,000 plants na mai-germinate mo isa lang ang lumabas. Nung last time na nag-propagate ako ng true seeds ng Mirabilis, isa lang yung naging ganyan. Tapos na-deads pa, diba? Ganun karere yung mga ganyan. Kaya yung mga ganito talagang mas sobrang rare niya ng mga yan. Unless na tissue culture nga or na propagate some other way na na parami, mga nagiging mas sabihin nating hindi na ganun ka-common kasi syempre iba pa rin yung 1 of 1 sa 2 of 1 or 3 yung availability, di ba? So ito talaga 1 of 1 pa lang to kasi hindi pa propagated to mga to. So ito propagated na to pero maganda pa rin. Vietnam naman ang origin nito. Itong mga iba nito sa ibang lugar yan. So ito naman ay Mirabilis variegated, tatlong klaseng variegation to. Ayan. Maganda to Ito yung isa sa pinakamagandang variegation ng Gracilis. Tapos ito, tira mo. Ito maganda. Red leaf variegated outward. Ganda Tapos meron siyang variegation din sa inside. Tapos ang kanyang feature ay red na may green. Hindi ko alam kung Echinostoma to or usual Mirabilis pero parang cross lang siguro ng Echino pero normal. Yan natin pag lumaki-laki pa. Ito pa meron pang kala ko mamamatay pero tinubuan ng 2 growth point. Yan. At nilinis ko last time to pero hindi pa ganun kalinis. Ayokong galawin palakihin ko muna kasi baka maputol. Sayang yung growth point na 2. Isa lang yan pero nung dumating dito halos mamamatay na siya. Instead na mag-decline na buhay pa, naging 2 yung di ba? Katulad nito, ito rin. I-report ko na to dun sa source ko. Sabi ko na batay yung Entworth na natin na variegated. Sabi niya sayang. Sayang. Kasi nag-itim na talaga yung gitna niyan. Sabi niya, sige. Alagaan mo na rin yung iba. Tapos, after some time, kita ko mga nag-recover na. Pagtingin ko sa kanya, nawala na yung pangingitim na palitan ng 2. 2 growth point na yung Entworth siya. 2 ba ito? O, naman 2. So, malaki natin yan para maging 2 yung kasi mahirap rin maghanap ng Entworth siya na variegated. Rainward siya. Mga spelling talaga ng halaman natin ang hirap So, may paparating pa akong ibang variegated this month, coming month ng August.
mas maganda yun at mas rare. Medyo may kamahalan pero ano mo yung mga pangarap mong halaman. At least lowland na to this time. Kinuha na natin. So may paparating dito sa Matrana pero hindi barigita dyan. Tapos Campanulata, Extroncata, variegated uli na Amphilaria, but this time kitang kita yung guhit ng green and white sa dahon at sa picture mismo. Kasi makikita mo dito hindi masyadong halata yung although puti na, hindi walang alam niyo yun, walang stripe na white and green. Pero nakita ko to yun, ang binili ko may ganun din to sa upper picture. Pero dito tingnan nyo sa baba, wala siyang ganun. Although mas mahal itong bili ko dito kasi ang dami niyang bisal eh. Binilang yung bisal eh, mahal ang computation. So, pero pagka nabuhay ko naman ito, makaharvest ako ng ilang mga suhi dyan. So, ayan, pwede itong out. So, yun, yung paparating ngayon, mas maganda yung variegation. Tapos may variegated rin tayong paparating na Koreana na parang ganun din yung ganda niya. Although mas mura kasi mas maliit. Grabe, isang growth point or nodes yung binili ko. Pero mahal ng Koreana. Sabi niya, hindi ko alam kung mabubuhay ko to pero kung mabuhay ko, sa'yo ko ibibenta, sabi niya. Siyempre kasi nagtitira rin yun yung mga collector na yun. So yun, sana sa atin din yun. Tapos ayun pala, meron pa akong isang pinaka-special. Hindi ko pa alam kung magkano yung presyo. Pero sabi ko sa kanya, sa akin mo na ibigay yun kasi hindi ko ibebenta, sabi ko sa kanya. Yung paparating na yun ay mas rare pa sa lahat ng variegated na nahawakan natin dito at nahawakan ng collector na yun. Dahil marami na tayong nakuha sa kanya, sabi ko sa kanya, pwede ba sa akin mo na ibenta yan? Promise hindi ko ibebenta, sabi ko. Pag nasa akin, gagawin kong part of collection ko. Yun yung Nepenthes. Ito yung Nepenthes sa tanang buhay niya na collector and nagpo-propagate ng mga Nepenthes. No? Source ng mga source yun eh sa mga feature plant. First time niya na makapag-alaga ng isang feature plant na may dalawang magkaibang picture. Nakarinig na kayo nun? Feature plant na nagpo-produce ng dalawang klaseng feature. Hindi siya variegated. Mas rare pa siya sa variegated kasi yun ay isang chimera na feature plant. Pero yun parents niya, grandparents niya, siya. Isang beses pa lang silang nakapag-alaga ng chimera na feature plant. So, kala ko napadala niya last time. Pero sabi niya, kukunin mo pala talaga yun? Sabi ko, oo, ayun nga yung isa sa mga inaanap ko nung nag-unboxing ako nung mga unang padala sa akin. Sabi niya sa akin, hindi ko napadala. Sabi ko, mo yan, i-keep mo sa akin yan. Ako nakukuha. So, yan, chimera na feature plant. Ano siya? Rafflesiana, kung hindi ako nagkakamali. Ang Rafflesiana nagpo-produce ng white porcelain feature at nagpo-produce ng red feature. So, ang Rafflesiana, ito, meron tayo dito mga Rafflesiana. Hindi ko alam kung yung Rafflesiana na yun, alata or ay alba ba yun o alata? Basta, ay kasi, ito yung mga natin, mga Rafflesiana natin. May picture na rin yung iba niya. Ayun, isang maliit lang na Rafflesiana. Nagpo-produce ng white feature and red sa magkabilang kaibang side. So, sabi ko, kung stable yung pagiging chimera niya, why not na kunin natin para meron tayong mga pang display kapag meron ng mga event, no? At may display natin yan. Maganda kasing pag-aralan yan. Yung mga ganun talaga, pang collector level yun na
Hopefully, hindi lang. Kasi pwede rin pag-aralan ng mga scientists, biology students, at kung scholars na gustong mag-aral ng Chimera, yung pagkakaroon ng Chimera sa mga plants. Dapat tayo dito. Kasi bihira talaga mangyari yan. Hindi pa naman ako matagal sa carnivorous plant, 7 years, may get. At hindi pa ako nakakakita ng natural Chimera na pitcher plant. Isang beses meron tayong kababayan na nakapag-produce ng pitcher plant na may dalawang kasarian naman, o heterosexual na pitcher plant. Ang flower niya ay male and female. Ibig sabihin may pollen na na flower na nagpo-produce ng pollen. Meron ring flower sa isang stalk, yun sa isang stalk, merong isang may pollen, merong isang receiver or yung female part nung pollen. So wala ako ditong sample nun, pero research nyo na lang. Wala akong flower na makita. Ito. Hindi to ni pentest, pero pakita ko na sample lang naman. So may mga pitcher plant na merong mga tulad nito. Ayun, kita nyo, may female yan sa loob. At may male din. Yung male naman, nagpo-produce naman yun. Parang wala akong masample dito. Yung flower na merong mga pulbos yung dulo, ayun yung male. At yung female, ayun naman yung nagre-receive. Nagre-receive ng pulbos na yon sa part ng isang flower. So yun. Meron siya parehas. Kasi usually sa Nepenthes, it's either male lang or female lang. Pero in that case, may male and female. Nakakuha tayo ng mga seeds noon dati, pero hindi ko naalagaan ng maayos dahil nagkaroon ng isang mahabang istorya na hindi ko inasahan, na hindi natin naalagaan ng maayos yung mga plants. So ayun ang nangyari, namatay yung mga plants na yun. Ewan ko may mga na-out ako, nabentahan ako nun. Pero I think may mga nabentahan ako nun. Nung mga propagation, nung heterosexual ng mga seeds, hindi yun mismo heterosexual na mga plants. Pero galing yun sa heterosexual na mother plant. So yun, no? So kaya ganun na lang career yung mga ganung klase ng phenomenon sa mga halaman. Kasi 1 in a million or actually, napaka-rare talaga noon. Lagi tayo nakakita ng mga magagandang plants, yung mga variegated, bibihira. Diba? Ito, tingnan nyo to. Marami akong damo dyan na pinagbubunot araw-araw, pero first time ko rin makita ng ganitong variegated na damo. False daisy siya na variegated. Kaya sinave ko. So sa pagiging variegated na lang man lang ay napaka-rare na. So may another share na mas rare. Ito yung mga heterosexual na plants. In other cases, meron din na Chimera na mga halaman. So genetics, siguro hindi naman ako magaling sa paliwanag ng mga ganong level ng explanation, pero madaling salita, napaka-rare noon. So kapag naparami natin yon, so pwede rin tayo mag-out, no? Hopefully, kasi medyo mas mabagal yung kanilang paglaki kapag mga ganong mga klase ng halaman. At napaka delicate. Hopefully nga na sana makarating ng buhay dito. Sa naman, kumbaga sa experience ko naman, nakakarating naman ng buhay, although merong small chance na mamatay talaga. Tapos considering na Chimera pa siya, so baka mas mataas yung chance na mas mahina yung Chimera ng mga plants. Kasi yung kanyang feature hindi naglalast ng matagal. Hindi tulad sa mga ibang mga feature plant na talagang tagal bago mawala ng feature. Sa mga Chimera, mabilis lang. Siguro nagme-maintain lang sila ng 2 to 3 feature. Most of the time, 1 feature at a time. Kaya yung pagkakaroon ng 2 different features sa isang halaman dun sa pagiging Chimera ay napaka-rare.
Pero kung makikita nyo naman sa mga ibang mga species na mga beginner friendly na pitcher plant, tingnan nyo. Marami naman silang pitcher, di ba? Ito yung Hookeriana. So, nag-a-apply lang yun na yung mga ilang pitcher sa mga tulad nun, variegated or variegated dun sa mga Chimera type. So, yun lang muna. At may order tayo ngayon ng dalawang big mouth. Hahanapan ko siya ng pinakamaganda. Pero may nakikita na ako dito eh. Ito. Tsaka ito. Pero papasobrahan ko kasi gusto kong satisfied yung mga ano natin ngayon. Kumbaga parang Thanksgiving anniversary ng ano natin, shop natin. So anyway, God bless sa inyo. At kita-kita tayo sa susunod na upload. God bless. And bye-bye. Salamat po sa support.